January 20th. Ang labanan para magpaalala. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Panaghoy 3, 21 hanggang 22. Isa sa pinakamalaking kaaway ng pag-asa ay ang paglimot sa mga pangako ng Diyos. Ang pagpaalala ay isang dakilang ministeryo. Parehong sinabi ni Pedro at Pablo na nagsulat sila ng mga sulat para sa layuning ito, 2 Pedro 1:13, Roma 15:15. Ang pangunahing tagapagpaliwanag sa pagpapaalala sa atin ng kailangan nating malaman ay ang banal na Espiritu, Juan 14:26. Ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat kang maging pasibo. Ikaw ang responsable para sa iyong sariling ministeryo ng pagpapaalala. At ang unang dapat mong paalalahanan ay ang iyong sarili. May malaking kapangyarihan ang isip. Maaari itong kausapin ang sarili sa pamamagitan ng paalala. Maaaring alalahanin ng isip gaya ng sinasabi sa talata, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Panaghoy 3, 21 hanggang 22. Kung hindi natin aalalahanin ang sinabi ng Diyos tungkol sa Kanya at sa atin, tayong naghihina at nadudurog, o gaano ko ito alam sa pamamagitan ng masakit na karanasan. Huwag malunod sa putik ng makasalanang mga mensahe sa iyong isipan tulad ng hindi ko kaya, hindi siya gagawa, hindi nila kailanman, hindi ito nagtagumpay noon. Ang punto ay hindi kung totoo o mali ang mga ito. Palaging hahanap ang isip ng paraan upang gawing totoo ang mga ito, maliban kung aalalahanin mo ang mas dakila. Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Mas epektibo ang paalalahanan ang sarili kaysa pilitin ang isip na magrason para makalabas sa imposibleng sitwasyon. Kung hindi natin aalalahanin ang kadakilaan, biyaya, kapangyarihan at karunungan ng Diyos, malulunod tayo sa marahas na pesimismo. Ako'y marahas at walang alam, ako'y parang hayop sa iyo. Awit 73:22. Ang dakilang pagbabalik mula sa desperasyon tungo sa pag-asa sa awit 77 ay dumating sa mga salitang ito. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Awit 77:11 hanggang 12. Ito ang dakilang labanan ng aking buhay. Inaakala kong ganoon din sa iyo, ang labanan ng pag-alala, una sa sarili, pagkatapos sa iba.